Hello mga kasawsaw, it was too sad when Carlos Yolo returned back to the Philippines and bring two gold medals. His family was doesn't dare, to stand for, and of course your her girlfriend was stood him beside him, so it was too sad. Yun nga lagi kong sinasabi mga kasawsaw na whatever it happen, whatever it takes, makikita po talaga natin na talagang importante po yung pamilya. And of course, a mother is always a mother. Whatever, kung ano yung kaganapan, kung ano yung mga skandalo, yung kung ano yung mga nangyari. But as a mother talaga, wala ka pong na basta lang manahimik ka. It regards na nanahimik or manahimik ka or wag ka na lang po mag-reply sa mga interview regarding for your mom. So we here just to make a victory for getting the two gold medals. So yun talaga yung talagang spotlight dapat ang ma-share natin kasi nakakasad mga kasawsaw dahil nga itong news na nangyayari sa family ni Carlos Yulo hindi lang local news na sa BBC and of course sa Ford. So parang nakakaano instead of yun po yung talagang mabigyan ng tuon yung pagkapanalo niya talagang nawala sa spotlight. Yung naging viral ngayon yung sagutan ng kanyang girlfriend, of course yung mom niya na nag-apologize, talaga umiyak kasi it was too sudden na your mom say sorry na dapat hindi niya gawin yun kasi nga wala pong ina na perfecto, lahat nagkakamali. But you need to accept the reality na kung anong nangyari, ganun pa rin, nanay at nanay mo pa rin yun. Walang magbabago doon. Maaring dahil maraming nagbabash talaga sa nanay niya, and of course, hindi po ako one-sided. Hindi ko po inaano yung side ko that, I'm side ng mom niya, but of course, makikita po natin na may mali po silang dalawa na dapat open arms sila na kumbaga, kalimutan na yun kasi nga nanalo na siya guys. Isang karangalan po bilang isang Pilipino na manalo ka bilang isang hindi lang 1 gold but 2 gold medals para sa isang Olympic na talagang tinitingala kung mananalo ka talaga dyan ay magagaling po yung mga kalaban mo, which is lucky enough that talagang nag-double gold po yung natanggap niya. And una sa lahat po mga kasawsaw, yun nga bilang isang magulang mga kasawsaw, talagang wala po namang magulang na papahamak yung anak nila. And of course, bilang isang girlfriend, dapat din po huwag kang maging solsol. Solsol talaga. Pero I'm not saying na solsol siya, pero hindi ko pinupwent siya. But nangyayari po yung mga bagay na yan, dapat ikaw po yung magbigay. Halimbawa, like for example, mga kasawsaw, girlfriend ka man o boyfriend ka man, whether babae si lalaki ka o si babae ka, kung hindi pa naman, kahit nga kasal na kayo mga kasawsaw, dapat hindi ikaw yung dahilan para magkatampuhan yung mag-ina or mag-ama. Dapat ikaw yung dahilan para ituwid kung ano yung dapat mong iambag na para ikakabuti sa kanilang dalawa. So, maganda po yung ginawa ni Chloe na hindi siya nagpa-interview dahil mas lalo mo pang dinadagdagan yung mga problema na dapat hindi ikaw yung nagpapa-interview dahil hindi naman ikaw yung nasa spotlight. I know that you are the girlfriend but you are not the one who are on this kind of situation na dapat mong sabihin kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga bla bla and so on. So, dapat manahimik ka na lang para hindi ka po mababash, 'di ba? Masakit mabash, 'di ba? 'Di ba? Nabash ka na nga na babae ka ba o lalaki, 'di ba? Tapos nabash ka na bakit nandiyan ka sa tabi habang ini-interview kasi unprofessional talaga na super sweet mo lang lumambitin ka sa leg ng boyfriend mo. It's really unprofessional. It's not the way how, kasi nga prestigious yan guys, mga kasawsaw, isang karangalan, napakalaking karangalan to get the gold medal, di ba? 2 times pa
sa Olympic. Olympic yun dahil hindi po yun local games lang, hindi yun SEA Games, hindi yun Asian Games. Olympic dahil, di ba? Dapat maging, nasa tabi ka lang, manahimik ka at support kung talagang sincerity ka sa boyfriend mo. Yun yung mapapayo ko sa'yo para iwas bash kasi masakit mabash dahil, di ba? Nagre-reply ka rin pa naman sa mga nagbabash sa'yo, di ba? So, yun. And of course, masakit din yun para sa isang anak na wala siya sa pag-opening ceremony, di ba? Pumunta sila sa Malacanang, which is dapat nandoon yung parents niya. Whatever happened, kung yung mga nakaraan na masasakit, dapat itapon na yun, ibaon mo na yun sa hukay, at of course, mag-umpisa ng bagong buhay at bagong liwanag. And of course, di ba, nakakasakit lang kasi guys, I'm the side of yung mom niya, yung nag-sorry sa guys, di ba, sa maraming camera, di ba, nag-sorry siya na, sorry anak, and of course, lahat ng dalawa tayo nagkamali, hindi lang ako yung nagkamali. Ang hirap na bilang isang ina, mag-sorry ka sa anak mo, di ba? Which is, oo, nangyayari yan, walang perfectong ina, pero yung ganong sitwasyon, di ba, dapat wag na lang tumaas yung mo, dapat hindi yun yung ikaw yung tumaas ang ego mo, dapat anong baba mo, di ba? Ano ba sabi nung kapatid niya na babae yan, kuya, ganun talaga yung babae, dapat unawain mo, dapat mahaba yung pasensya mo, dapat sinanay kasi babae, di ba? Kumbaga, ang nung kapatid niya, no? Yung kapatid niya na si Yodo, ang haba ng utak niya. Kumbaga, naiintindihan niya yung sitwasyon, naiintindihan niya yung kung ano yung dapat gawin, kung para siyang matanda na, parang alam mo yun yung nakaka-inspire yung mga sinasabi niya, which is totoo naman din. And of course, malungkot talaga yun guys, nakakasad lang kasi, di ba? Pero nandoon yung support overload talaga yung girlfriend niya, nandoon talaga sa pag welcome ni Carlos Yulo, di ba? So wala na tayo doon dahil mahal naman niya yung isang taong yun, pero marami talagang nagbabash mga kasawsaw, no? So, na lang natin yung mga side na dapat nating sabihin kasi, di ba, in reality, sila yung nagsama, hindi ako, hindi ikaw, hindi kayo, siya! So, bahala na sa buhay nila, pero para sa akin, advice ko lang, dapat talaga, huwag mong kalimutan yung nanay, yung parents mo, kasi nga hindi ka maging ganyan kung wala yung parents mo, hindi ka huhubog ng ganyang klaseng tao kung wala yung parents mo. Mahirap yun na nanalo ka naman pero may iba namang sasaktan, di ba? Saka mga kasawsaw, di ba, narinig mo ba yung balita na dapat nga daw iparid siya doon sa Manila kasi taga Manila siya, and of course welcome pa rin, and marami po talaga nagko-comment na sige, pag yan parid yan, babato, hindi ba? Nakakasakit kasi daw kinaliputan daw yung magulang niya, wala daw siyang kumbaga nanalo ka man din, pero yung image mo na di ba? Dapat guys, tama yun din yung ginawa ni Chloe na wag na siya magpa-interview. Kung talagang mahal niya si Carlos Yulo, dapat nasa tabi lang siya at dapat siya yung maging way na magkasundo yung mag-ina. Kasi nga, para sa akin kasi mga kasawsaw, inaamin ko mga kasawsaw na talagang hindi rin kami ng nanay ko, but I just keep it silent na lang. Mas maganda kasi yung manahimik ka na lang at ikaw yung gumawa ng paraan para may komunikasyon kayo, para magkasundo kayong mag-ina. Mas maganda kasi yung wala ka ng bibitawang masasakit na salita, kasi the more na sinagsasalita ka guys, nasasaktan yun bilang ina na nagpalaki sa'yo, bilang ina na nag-aruga sa'yo, kasi hindi ka naman maging ganyan kung hindi dahil sa magulang mo. Kung ano man yung nagasto niya, kung ano man yung naisave niya at hindi naman niya nawaldas yun para sa kanyang sarili lamang. Ang dami niyong magkapatid at nakita niyo mo naman yung mga kapatid mo na talagang malulusog. Makikita mo naman talaga inalagaan ng ina mo. Nagasto man niya yung pera niyo mo nasa mabuting side naman. Kumbaga nagasto niya na sa mabuting paraan, may bahay, pagkain, alam mo naman wala rin trabaho yung tatay mo, so expect ka na talagang magbabawas ang ina mo sa inipon mo, which is given na yun guys. Kahit nga kapatid mo mga kasawsaw, pag nanghiram yan, di ba, shout out sa inyong mga may kapatid dyan na, di ba, pag nanghiram yan wala nang balikan, di ba, minsan nga magpapabili ka lang tapos hindi nabili yung gusto mo, pero yung
pera wala na, di ba? Parang na-experience na, pero dahil sa kapatid mo, di ba, parang wala lang kasi kapatid mo nga. So, ganun din yung nanay. Ang nanay mo naman ay kasi nga marami rin nagsasabi na, ayun nga daw yung nanay. Nung in-interview daw, parang walang ano sa sarili, parang hindi inalagaan yung sarili. So, guys, alam mo naman ang social media, guys, di ba, magpo-post ka na lang din, gagandahan mo na yung sarili mo, di ba? Hindi naman yung mukhang kaawa-awa ka. At isa pa, guys, na ang punot dulo talaga dito, kung nagasto man niya yung pera, kung may nakuha man siya or may nabawasan man yung pera, which is para sa mga kapatid din niya. Alalahanin mo na may mga kapatid din po siyang maliliit, and of course, nakita nyo naman na talagang sa aurahan ng mga anak niya, hindi po napabayaan. So, wag niyong i-judge kaagad si nanay. And of course, wag kayong mag-judge kaagad sa ayon sa nakikita niyo sa social media. Dahil minsan ang nakikita niyo sa social media, parang ang ganda-ganda, ang social, ang ano-ano, yung pala, hindi yun yung kabaliktaran para sa realidad, sa totoong buhay. So, hindi ka agad maniwala. Pagkos, wag ka agad i-bash, huwag ka agad i-justify, huwag ka agad i-husgahan yung tao dahil hindi po kayo ang nakakasama niya. And of course, sa mga alam ko namang maraming galit ka, Chloe, when hindi po tayo, wala pa tayo sa side para husgahan din po yung girlfriend niya. Maaring nakita ni Carlos Yulo sa kanyang girlfriend, yung hinahanap niyang katangian ng isang babae. So, di ba, in-explain din naman kasi ni Carlos Yolo na hindi po nanghihingi sa kanya si Chloe dahil nga daw may pera si Chloe at, may pamilya sa Australia. And of course, kabaliktaran din naman dahil nga may nakita ko sa social media, hindi ko alam kung fake to or totoo na ito daw si Chloe ay umuwi ng Pinas at dinimanda pa daw yung nanay niya, which is, I'm not saying na totoo yun, at kung ano man yung mga bagay-bagay na yun, di ba, sa pamilya na nila yun, na dahil nga daw wala daw trabaho, so si Chloe na pumunta daw sa Pinas, at of course, dahil nga, di ba, wala siyang source of income, kaya paano daw na bubuhay si Chloe. So, wala na tayong pakialam doon kung anong gagawin niya. Pero ang may advice na natin kay Carlos Yolo na sana mapunta sa mabuti ang pera. Kasi guys, we are getting on failure din. Wala pong perfectong tao, wala pong tao na talagang successful kaagad. Me, myself, na-encounter ko rin yung mga bagay na I lost something, but I'm happy. Parang gano'n na, doon ka na lang po tumitingin, doon ka na lang titingin sa mga happy moment. Huwag mo na lang titingnan yung mga failure or yung mga kamalian na decision mo dahil masasaktan ka lang. Gagawin mo na lang, mo na lang yung mga failure mo para umasenso ka. Kumbaga, yun na lang yung lesson mo na pagtuunan mong pansin na naging failure ako noon. Dapat huwag ko na naman sundan kasi nga the more na sundan mo, failure ka pa rin. So, matatanda kang walang success sa buhay. Kumbaga, bibigyan mo ng tuon ng pansin kung ano yung dapat gawin para sa the next gising mo, sa paggising mo, the next wake up mo, talagang strong enough ka to be a better to facing what you really wanted to achieve to yourself. So, wag ka man panghinaan kung failure ka man, wag kang panghinaan kung nagkamali ka sa mga bagay-bagay or na-lose mo yung pera or na-waldas mo yung pera, bagkus yun po yung ipupuwent mo, kumbaga center of your mind na gagawin ko to dahil gusto ko pang umasinso. Which is, yun din yung lagi kong ina-advise na sana kung ano yung mga failure na nangyari sa buhay mo, bumangon ka, magbihis ka, kumbaga, i-double, triple kung maaari pa na pagtrabahoan mo para maging successful ka. And of course, huwag kang bumalik kung ano yung mga gawain mo sa nakaraan. So, yun lang. Kasi I've learned too much. I've learned too much talaga mga ka-sausaw. Lalo bilang isang OFW ka, ang dami talaga tradition. Ang daming mga bagay na dapat hindi mo ginawa, pero ginawa mo. Pero naging masaya ka. Diba? Yung mga ganun. And of course, kay Carlos Yolo, yung pera, sana mailigay sa mabuting kamay at sana tama ang desisyon mo sa mga buhay-buhay. And of course, talagang nasa spotlight ka pa ngayon, mag-ipon ka, pagtrabahoan mo ng maigi, at of course, pag-igihan mo pa kasi hindi pa ito yung blessing na darating sa buhay mo. May darating pa kung
kung nasa puso mo yung pamilya mo. And of course, family first. And of course, sana, shoutout ko kay Chloe. Chloe, alam ko na mahal mo yung si Carlos, Yolo. So, dapat, kumbaga, bigyan mo siya ng brighter side na, ano ka, sabi mo, nanay mo, ganun-ganun, kasi nanay mo pa rin yun, ganun-ganun. Dapat ikaw yung maging, ikaw yung maging kamay or paa ni Yulo para gawin yung mga hakbang sa buhay na maganda. Kumbaga, ikaw yung magiging advisor na, itong gawin mo, ito yung nakakabuti. Hindi yun ikaw yung magpapabagsak kay Carlos Yulo. Yun lang. Wala naman akong sa'yo. I'm not bashing you, but sana totoo yung nasa puso ko na talagang yung malinis yung nasa puso mo, malinis yung konsensya mo, malinis yung hangarin mo sa boyfriend mo. Yun lang yung masasabi ko. And of course, sana magbati-bati na kayo kasi nga the more bati, the more blessing to come. So, at guys, so yung kaagad i-bash yung nanay ni Carlos Yulo kasi nakikita nyo naman, tingnan nyo rin naman yung reflection, yung family niya, di ba, yung mga, especially sa mga anak niya, makikita mo kasi yun doon guys kung talagang waldas yung asawa, yung si mami niya, and of course kung napabayaan niya yung mga anak niya, di ba, ang gagaling nga, pati yung babae, gymnastic, ang galing-galing tumbling talaga, di ba? So yun lang, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, just click subscribe and don't forget to click the notification bell para always updated ka sa aking mga ganap. Maraming salamat mga kasawsaw, sa mga ka-OFW ko dyan, maging positibo lang tayo sa buhay. Shout out, peace.